Alright, good morning Davao City. So ito yung morning view natin dito sa lugar. Like marami naman tayong napuntahan na sa Davao na mga pa-Airbnb. Hindi gaya nito, no? Pero parang iba rin yata ang ano dito. Ang morning sun, no? Iba yata dito ang view sa umaga. So unique din. Maliit lang siya na kondo. Maliit. Ibig sabihin is hanggang 9th floor lang yata lahat ng ano gusali dito. Pero kita natin ang ganda. So, yan lang. Mamaya or next nito is gagawa tayo ng review sa mga condo unit or at least no sa unit na napasukan natin since uniform naman lahat yan hatos, di ba? So, kumbaga i-vlog natin, i-review natin ang kwarto and i-compare natin sa ibang mga napasukan natin condominium. Ano ba yung mga napasukan na natin dito? So, we have Verdon Park, we have Vivaldi Residences, Camellia North Point, Misachira Garden, ano pa ba? Insperia, napasokan na natin yun. Ang hindi ko, Avida, kaso nga lang hindi ko na-vlog yung Avida Tower sa may Siem Recto. So, nakapanghinayang. So, ano pa, no? Yung mga napasokan natin. So, yun pa lang yata. Insperia, okay. So, marami-rami na rin pala, no? Pero syempre meron pa tayong pwedeng i-explore ng mga kondo dito nang sa ganun ay maano natin, ma-compare yung mga tawag dito, ma-compare natin sa iba't ibang mga condominium sa Davao City. Hindi yata, parang nasa mga 20 na yata ang mga condominium sa Davao City. Ilan na ba, no? Sinong mga mahilig dyan sa mga high-rise buildings and condominium, no? Paki-comment nga dyan kung ilan na ba yung ano natin, condominium unit sa, or condominium na nagsitayuan sa Davao City. Let me na comment box. Maliit na yung ano dito la, swimming pool. I think it's my second time na makapunta dito sa Seawind. Ang Seawind ay ano siya, Santos Land, no? So meron tong pa-park, ganda. Tapos pa swimming pool. So, tour ko lang kayo dito, no? Walking. So, itong condo nila, wala silang roof deck. Sayang, hindi natin ma-access yung pinaka-roof deck na bahagi. Nasa ganun ay may vlog sana natin. Or magpipilin spotting tayo. Kasi, kung kayo ay sumasakay ng aeroplano, pansin nyo rin to na merong gusali na madadaanan. Kasi dito lang, fly path. So, kaya rin ang height dito ay nasa 9th floor. Ilang meter lang ba yung 9th floor? 10, 20, 30. Nasa mga 50 meters lang ang taas dito. Pero maaling mali ako. Hindi ako masyadong tawag nito, expert or hindi ako masyadong familiar sa meter or height, ganyan. So, hindi kasi lahat ng, doesn't mean na 10th floor dito, 10th floor sa ibang building, ibang condominium ay magkasing taas na, no? Same height na sila. So iba lang talaga yung naging 10th floor kasi maliliit. Yung iba naman kahit 9th floor mas mataas kasi mas malalaki ang mga unit nila. So ito yung, di ko alam kung ilang to dito, building. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Siyam, 10, 11. Maraming unit pala dito. I mean building or tower, 11, 12 yata. So maliliit lang man, mabababa ang kanilang dalawa pala swimming pool. Okay, anyway. So mabababa ang mga building nila, hindi man kasing tayo kagaya ng mga Vivaldi Residences. Binawi naman sa dami ng building and unit. So, dalawa pala ang swimming pool. So, yung una natin nakita doon ay pang kids yata. So, ito naman yung pang adult. Ganda, no? Ganda dito. Uy, in fairness, maganda siya. Maganda kondo nila dito. Yung, hindi man ang kwarto actually pangit ang kwarto nila. Yan, parang ang luma, ang bilis nagluma, no? Kailan lang ba to? Di ba bago lang ang kondo ng ang Santos Land dito sa may Seawind. Parang luma agad, bilis lumuma. Anyway, maganda ang view sa swimming pool, sa ground nila.
maglalakad-lakad ka, okay. May ibang mga condominium na ang binibigay nilang view or yung ino-offer nilang view ay ang surroundings, no? Like ang height nila maganda, tapos meron silang view deck. Tapos yung view surrounded by beautiful view. Merong beach view, merong coastal view, ocean view, merong mountain view, city view. So dito na lugar, hindi sila nag-o-offer. I don't know kung nag-o-offer ba sila ng city view. Actually, hindi maganda ang city view dito. Kung papansinin natin, kung babasihan natin yung mga Facebook post ng mga nagpo-promote ng mga unit nila. So meron silang pinopromote na ocean view. Mas mahal nga daw siya kasi ocean view. Mas mahal siya ng ilang hundreds na compare sa ibang unit. Pero nung tinignan ko yung view, anong view pala ay Samal view or ocean view, pero may mga bahayan, no? May mga dito kasi sa kilometer, basta itong area, barangay sa Asa na area, ang coastal kasi nito, maraming mga bahay na slums / informal settlers, no, kung matatawag natin. So eyesore. So hindi siya masyadong maganda tignan, like para sa akin, like okay lang sa akin yung hindi window view, kasi dito naman pala sa loob solve ka na. So para kang wala sa Davao or sa Pilipinas, ano ba tawag diyan? Basta iba yung vibe. Oo. Para kang wala sa, hindi siya usual na yun. Basta parang iba yung view. Basta maganda, di ko lang ma-explain. Maaari itong ganitong view, makikita mo lang to sa ibang lugar outside the Philippines, parang ganun. Hindi ko naman talaga din matukoy gawa nung hindi pa nakapunta sa labas, abroad. Meron pa doon. Sige, mamaya explore natin yan. Ito yung swimming pool. Ay, para ako maligo ngayon, no? Sige. Try natin. Hindi ako mahilig sa swimming pool actually, pero gusto ko ilog, falls, and dagat. Pero this time parang gusto ko maligo. Camellia North Point, maganda rin naman. Camellia North Point, no? Kasi meron silang mga pakain, para ka rin nasa mountain style naman yung sa may North Point, Camellia. So dito naman sa Seawind, ang style naman dito ay para siyang di ko alam. Maganda rito. Nice one. Seawind. So tinawag siyang Seawind, ibig sabihin yung wind galing sa sea. Possible, pwede kasi gilid nga siya ng dagat. Pero ang pinaka-perfect talaga sa akin na view ay Verdon Park and tsaka Vivaldi Residences. Misachera, maganda din. So far yun pa lang kasi talaga napunta ko yun, naka-check in or naakyat. Insperia, Misachera Garden. Okay, ito pa isa Ang pansin ko dito sa condo, maganda ang design, maganda ang hitsura. Pero parang tenement ang style yung sa Manila. O parang maganda lang siya ng konti sa mga tenement na makikita natin along Skyway 3. Sorry so pansin ko lang din naman yun. Kasi parang ang bilis yung lumuma, no? Tapos may mga makikita ka mga nakasampay sa labas, like very visible masyado. Pwede ba yun? Okay lang ba yun? Sabagay, dito man nila to sa naman na may-ari. Pero kinakalawang na. Basta siya, ang kanyang design ay ang dami nating makikitang ganito sa EDSA, along EDSA, basta somewhere in Manila, sa mga Las Piñas. Na parang para siyang tenement lang. Sorry sa mga no offense sa mga nakatira dito or nagmamay-ari. Pero yun ang napapansin ko. Kung sige lang ako na may pupunta din ng Manila, mga one of this day mga malapit na may na tayo, may schedule na, so magpapamanila tayo. So masasabi maipakita ko sa inyo yung kamukha nito somewhere in parang mga Las Piñas ganyan. So condominium siya pero parang tenement ang dating. Pero maganda to. First, maganda ang kulay, yan seaweed nga, from the word seaweed, so turquoise blue, di ba? Tapos yung puti, kunyari dagat, yung white sand. Okay, ito na yung seaweed, kaya masarap ng hangin, no?
So ito na yung mga bahayan naman dito. Di ako sure kung mga homeowners association sila or slum area or informal settlers. Pagkakalam ko sa mga informal settlers, ano yan eh, yung mga ano sila, naninirahan somewhere in ilog, somewhere in gilid ng dagat, mga creeks, ganyan, kanal. So sila yung maituturing na mga informal settlers, no? Delikadong lugar, o unsafe. You know, so parang tiniment lang, no? Pero ang ganda, grabe. Ewan ko lang ha kung actually lahat naman talaga ng lugar sa Pilipinas, basta na sa Pilipinas ka, House of the Rising, ay, ano yan, Rising Sun, di ba? Orient Point of the East, of the South. Basta maganda ang Pilipinas kasi nasa kantangan na, di ba? Kasi sa flag natin, merong araw, di ba? Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bughaw. May, 'di ba, so parang ano nasa kanta, 'di ba? Nasa ano natin, national anthem. Talagang andyan yung sun, 'di ba? Nasa araw. Basta ang ganda talaga ng ano natin dito, klima. Di pa nakapunta ibang bansa, Oo. Kahit saan, mapa east, west or central or Gulf region. Hindi ko marapuntahan 'yan, pero masasabi kong ano, hindi ko na kailangan pumunta sa magandang lugar para masabi kong maganda nga talaga ang Pilipinas. Kasi sobrang appreciate ko talaga lagi ang ganitong view lalo sa umaga. 'Di ba? Ganda ng sikat ng araw, ang ganda ng ano natin, ng ating kalangitan, 'di ba? So what a view, Philippines talaga. Partida na sa loob pa tayo nito ng ng isang property lang na private. Hindi pa talaga 'to yung pinaka just like Baguio, Bukidnon, Mati, Maragusan. Hindi pa ganun yung level ng ganda na masasabi natin grabe Pilipinas, iba talaga siya. Iba pa yung view ng Samal, Boracay. Sa Boracay, hindi ko na maisali na magandang view ang Boracay. Maganda lang naman ang Boracay kapag nasa dagat ka, pero pag nasa mainland ka na, yan ang dami ng mga establishments. Tapos lubak-lubak na kalsada, hindi maganda. Hindi maganda ang isla ng Boracay. Dagat, yes, maganda. Pag nasa gilid ka ng dagat. Kaya kita naman natin yung mga nakapunta ng Boracay lagi. 'Di ba? Ang mga tao lalo yung mga foreigner. Diyan sila lagi nakatambay sa shorelines kasi andun yung view, andun yung talagang mau-offer ni Boracay. So ito yung pang kids. So good morning Philippines. Maganda, no? So ito yung natin dito. Review tour. Seawind Condominium. Barangay Sasa, Davao City. Ganda. So i-explore natin tong parang theme park nila. Diba ganda, no? So ako'y natutuwa. Ito paano solid yung natin binayad. Duda ako nung una, akala ko hindi ako magi-enjoy or hindi ko siya ma-appreciate, basta yung ayun, ito lang. Maganda pala siya. Nice one. So, i-touch natin tong explore natin tong children's park or theme park. Hangin. Sarap pala dito manirahan. Sa totoo lang, no? Okay pala pag may bahay ka dito or may unit. So, every morning, ito yung may kita mong view. Maganda siya dito kasi hindi siya maalikabok. Tama. Oo. Isolated siya. Oo, napaligiran man siya ng matatawag nating mga informal settlers or slum area. Pero pag nasa loob ka, hindi mo maramdaman, no, na andyan ka surrounded by that kind of mga housing or mga houses in communities. Wala problema sa mga informal settlers, Talagang syempre iba yung view, kaya niyan, di ba? So kapag ka nasa taas ka sa pinakadolo, may penthouse pa dito. Parang wala naman yata penthouse itong Seawind, no? Di ba penthouse yun yung pinakamahal, pinakamalaki ang sukat na pinakamalaking cuts ng unit. So pag andyan ka sa pinakadulo, pinakataas, pinaka-penthouse nila, so panigurado kita mo yung yung mga bubong ng mga bahay, mga yero. Diba? Pero pag dito ka lang sa ground, ganyan ito, ang ganda kaya, no? Pag andito ka lang sa ground, ang ganda. Appreciate mo yung lugar. Hindi sarap tumambay, magkape. Ayan si Madam. Good morning. Diba? Ayos, ganda dito. Sana nga magka-unit dito, no? Oo.
Magkano ba ano yung unit? Bibili tayo. Mga 10. Sana all. Daming pera, 10 agad, no? So, ganda rito nga. Oh, ganda nga. Pero yun na, Samal Island, tapos dagat. Tapos bahayan sa gilid ng dagat. So, sana no, merong ano, kung di ako nagkakamali na sa mga 140,000 families or houses or household or houses ang ano ang mawawala sa mga informal settlers. Tatanggalin lahat yun ni Vice Mayor Rigo Duterte. Galing, salot kay ano, mad respect. Grabe, salot ako kay Rigo Duterte. Iba rin ang kanyang advokasya. Tanggalin ang mga informal settlers and of course ang mga naninirahan, no, sa mga delikadong lugar, mga unsafe place, at ilalagay nila sa magandang location. So parang tiniment lang siya, pero maganda ang view sa ground. Ito theme park nila, nice one. Maganda siya na condo, no, like community talaga siya. Maraming kapitbahay, maraming bahay, I mean unit. Tapos ito may maliit na theme park na maganda naman, diba? Hindi siya kagaya sa ibang mga condominium, kagaya nga ng Vivaldi Residences na pagkapasok mo, doon ka na sa loob. Wala man lang. Although may dungawan ka naman kasi meron namang roof deck. Maganda rin ang ano, Vivaldi. Gusto ko yung view. Gusto ko yung Vivaldi Residences sa taas. Kahit wala siyang masyadong adventure or ganito na may kita. So, okay na siguro tayo dito. Thank you for watching and I have to say bye-bye and ingat sa ganda, oh. Ang bituin at araw. Ayun, nakita ko na yun, oh, yung araw sa kanta. Ang bituin at araw. Ang bituin at araw niyang kailan pa may di magdidilim. So, ganda ng view.